Inaya ko rin private naman. Ikaw natin, sabi ko pa. Gawitin po natin yung Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and praise the atmosphere. Your glory, that is why our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. One more, come close. Nothing can compare. You're only your presence, I'm facing and see the sweetness of love. My heart becomes free, and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is why our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is my heart long to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Far away, your
your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is my heart long to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is my heart's long to be overcome by your presence, Lord. Yes, God, your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become God, more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Yes, God. Your presence, Lord. Oh,
Your blessed Lord, you are welcome here. Maraming salamat sa Panginoon. Ayaw na ako. Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat po, God. Lord, hindi ka mamuna sa aming Panginoon. Ito po magsentro sa oras ng Panginoon. Panginoon, pangalan mo, kapangyarihan mo, ang pangalan mo, Panginoon, ang aking nakita. Hindi ko ang sariling kakayahan o sariling kaming talento, Panginoon. Hindi ang pangalan mo, Jesus. Sa'yo lang namin ito alay. Nataas, Panginoon, at salamat sa lahat ng iba. Sa pangalan ng Jesus. Okay, magandang gabi po mga katatay, kananay, kabataan, mga kapitbahay, yan, kamag-anak sa mga nanonood po ngayon. So muli po tayo po ay nasa Thursday prayer meeting po. Ginaganap po ito sa Thursday, Huwebes, Huwebes po. No? Dito po sa Christ-centered Christ-centered life. Yeah. So sa mga nagnanais po pala na magkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga tahanan. So, papasukin po natin ang salita ng Diyos sa mga tahanan. So, welcome po at makipag-ugnayan lang po kayo dito o mag-comment po sa comment section po kung nais po ninyo. Ito po ay libre ho na paglilingkod po sa inyo. So, bago po tayo magpatuloy, ay pray muna ho tayo. Muli po aming dakilang Diyos amang banal. Kami po ay sama-sama pong nagpapasalamat muli sa oras na ito. Kakaisa, lumalapit sa iyo upang idulog ang aming pong pagpupulong na ito. Nanalangin at pag-aaral ng mga salita. Patnubayan niyo po kami at ayahan mo po na habang aming pong binubulay, tinatahak ang mga salita, ay patuloy po kaming matuto o Diyos at makatanggap ng mensahe po sa magpapalakas, makapagpapasigla sa aming pamumuhay spiritual. At ikaw lamang po ang aming itinataas at tinatanghal sa lugar na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan aming Panginoong Jesus. Amen. So, purihin po muli ang ating Panginoong Diyos at salamat sa kanyang kabutihan at katapatan. At tayo po ay malaya na nakakapag-aaral, pagbabahagi ng kanyang salita. Kaya ayan po natin na sa pamagitan po ng kanyang mga salita ay mangusap po sa bawat isa sa atin. Alam naman po natin sa panahon ngayon, sabi nga ng Biblia, yung itong mundong ginagalawan natin ay nasa papahirap ang kalagayan. So sa isa pong nilalang o tao, na napakahirap po yung malagay ka sa isang sitwasyon na alanganin o gipit. Tapos wala kang malapitan. Ako kung meron na akong nahalagay sa ganun sa atin sa ganung sitwasyon. So sa maganong sitwasyon ho, ano ho ang pinakamaganda na dapat nating gawin. May naalala ho ako yung nabasa ko lang ho sa sa Facebook. Kwento ho na nung nabasa ko na natawa ko, kala ko simpleng kwento lang pero may aral po. Isang ama ho, ako po natin basahin yung
talata. Isang ama na inutusan sa kanyang anak, sabi, anak, kasi nagluto yung ama niya ng nag-ihaw ng 10 baka. May konting saro-saro. Sabi, anak, lumabas nga, tawagin mo ang ating mga kaibigan pang kumain. Iyan natin kumain. So lumabas naman yung anak, sabi niya, mga kapitbahay, sabi niya, tulungan niyo kami, ang bahay namin nasusunog. Tapos, so mayroon namang tumugon. So nung nandun sila sa bahay, tinanong ng ama yung anak, nakasaan yung mga kaibigan natin? Wala ho eh. Ito lang ho yung mga nasa tabing ilog. So makita ho natin doon, ang mensahe pinapakita ko doon, sa panahon ng kaway hihingi ng tulong, yung dapat sanang maasahan mong tutulong, hindi mo maasahan. No? At yung hindi mo ina-expect, yung paano tutulong. Pero kung sinabi ko siguro ng batang yun, may pagkakainan doon, nagihaw ang aking ama, siguro sasama ho yun. Pero ang sigaw ng bata, tulong, nasusunog ang bahay namin. So napagkilala nila kung sino ang talagang makakatulong o handang tumulong sa kanila sa panahon ng ganong sitwasyon. No? So dito po sa Aklat ng Mga Awit, basahin po natin sa Kapitulo 100, chapter 20, 121. Ayan, dali ko natin basahin. Yung buong chapter po, sila naman ito. Sabi ko dito, sa gawin ng bundok, tumingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Verse 2, ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Verse 3, huwag sana akong bayang mabuwal, handa laging siya sa pagsasanggalang. Or, ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. 5, ang Diyos na si Yahweh, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. 7, sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. 8, saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. So, salamat po, purihin ng Diyos sa pagkabasa po ng kanyang salita. So, Rescue 121 ho, ang magandang ating pag-aaral. Sa Amerika ho, may tinatawag tayong 911, di ko ba? Pag doon madali eh. Naalala ko yung nasa kagubang disyertong medyo kagubatan. So natuklaw ho yung ahas. Wala silang mahinga ng tulong doon. So tumawag ho sila agad sa 911. So para mapadali yung rescue, helicopter ho ang pinadala. So kaya madali nilang naidala doon sa hospital, binaba sa palipad ng building. So naagapan ho. No? So napakahalaga ho ng mga ganong may nag-rescue ho sa panahon ng ganong kagipitan. At dito man ho sa atin, meron tayong yung mga ban ngayon. Salamat sa Panginoon, meron yung mga rescue na nakaban, di ba? Kamakailan dito sa harapan ho ng building natin, may accidenting nakamotor siya. Wala siyang siya lang mismo, na may nagulungan lang siyang kahoy, tumumba siya. So, ayun. Yun namang isang rider doon, tumawag siya agad ng rescue. Ayun, may dumating. So, nilapatan ng So, napakahalaga ho nila ng kanilang mga bahagi, no? So, dito ho, sa verse 1 sabi, tumingin ako sa gawin ng bundok, sabi ng sumulat. Nung binabasa ko ito, bakit sa bundok pa siya tumingin? Hindi sa lupa, hindi sa karagatan, at sa ibang mga nilalang ng Panginoon. Bakit sa bundok siya tumingin? Sabi niya, tumingin ako sa gawin ng bundok. Ano ba yung merong sa bundok? Bakit? Ayun, doon siya tumingin. Doon po sa awit 87 verse 1, sabi ko doon, sa bundok ng Zion, itinayo ang banal na lungsod.
So sa Old Testament po, sabi, doon itinayo yung banal na lungsod. Then Mount Zion, sabi ho, ito yung lugar na kung saan si Yahweh ang Diyos ng Israel ay tumatahan. So yun pala ang dahilan kung bakit sa gawin ng bundok siya tumingin. Sa Isaiah chapter 8 verse 18, sabi ho doon at sa awit 74 verse 2, sabi ho doon, ang lugar na kung saan ang Diyos ang siyang hari. Isaiah 24 verse 23. So yan po ang naging katugunan nung binabasa ko ito. Bakit? Actually, hindi. Ilang beses ko na rin nabasa ito at narinig din po natin sa mga babasa natin na kaproskil. Bakit doon sa bundok siya natingin? Yung pala ang dahilan. Doon pala tumataho na yon. Doon itinayo yung banal na tahanan ng lungsod at yung ang Diyos ay doon tumatahan sa atin. Ibig sabihin, alam niya kung saan siya titingin. At alam niya kung sino ang kanyang lalapitan. Paano tayo ho? Yun nga, kailan ba yan? Tuesday na madaling araw. Actually, umaga ho, medyo masama na ang pagkaramdam ng stir craze. Kailangan, hindi nila makayanan. Umabot na madaling araw ng Tuesday. Sabi, ako lumabas muna ako, bumili ng gamot sa pampakalma. Taan po, pasatabi po sa mga kumakain na naghapon at ngayon, nagkasukatay po siya. So wala akong mabiling gamot sa butika. So sabi niya, dali mo na lang ako sa dito sa Mount Carmel, sabi ko niya. So dali-dali naman, pa kami, ayun, nilapatan agad ang gamot. Chinek up, yung potassium at saka sodium niya. Salamat sa Panginoon, okay naman. So, tapos sinaksakan ng suero ho at yung pampakalma sa sa tiyan. So, yun, yung ganong sitwasyon, alam natin kung ano agad ang nasa isip natin, no? Ang pupuntahan sa ganong sitwasyon. So, hospital, yun. Talaga, ilang oras lang kami doon, walang 4,000 ang nabayaran namin. Talagang sabi ko, mahirap talagang magkasakit. So dito, sa kanyang kalagayan, alam niya kung saan siya titingin, kung kanino siya lalapit, o saan siya lalapit. At yung sa bundok, sa gawing bundok, doon siya natin kasi alam niya sa Old Testament, doon na masusumpungan ang Panginoon. Yung tulong na hinahangad niya sa verse 2, ang sabi doon, sa verse 2, ayun, ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula. So yun po yun. Doon niya nakikita ang Diyos. Doon niya masusumpungan yung tulong na hinahangad po niya. No? Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. So dito sa verse 2, pinapakita at tinuturo ho sa atin dito na una, yung sa Diyos mo natin masusumpungan yung hangad nating tulong. Una-una, sabi ko, dapat maging ganito, siyempre, una nga, yun, prayer ang una natin dapat maalala doon, no? Okay ho yung, ayun, dinala natin sa ospital. Siyempre, ang pinakamaganda hong una dapat natin sumagi sa isip natin, prayer ho sa ating Panginoon. So dito, itinuturo ho yung hinahangad natin tulong sa ganung sitwasyon ho, alanganin gabi na, madaling araw, mahirap na manggising ka ng kapitbahay mo, no? So, unang-una, ang maganda ho doon ay yung maalala natin ang Panginoon. No? So, dito ay tinuturo ho na sa Diyos natin masusumpungan ang unang tulong na hinahangad ho natin. No? Sa Kanya manggagaling yung tulong na hinahangad ho natin. At pangalawa, itinuturo din dito ho na ang Diyos bilang manlilikha ng langit, lupa. Dito ho pinapakita ho, bilang manlilikha, andun yung kapangyarihan ng Diyos. So kung sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nalikha niya ang langit at lupa at yung tulong na hinahangad nitong sumulat nito, andun sa isip niya na kung itong lupa at langit nalikha niya, matutulungan niya ako. Yung tugon na hinahangad ko, yung tulong na hinahangad ko, siya ang makatutugon.
So, yan po yung pangalawa. Then sa verse 3 hanggang 8 po, dito makita ho natin. Dito sa verse 3, sabi ho dito, huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsanggalang. Pagsangga, talagang dedepensahan kanya. Kumbaga, bago dadapo sa'yo yung isang bagay na makapananakit, ika nga, ando na yung depensa. So nagbibigay din siya sa atin ng tibay at katatagan, handang magsanggalang po sa atin. Ipagtatanggol tayo ng ating Panginoon. Kung minsan nakakala natin, aping-api ho tayo, kaya tandaan ho natin, mayroon ho tayong isang Diyos na makapangyarihan na handang magtanggol sa atin. Yung iba, kung hindi man natin may alala nga ho, hindi po alam po anong nangyari doon sa kasong isinampa nila doon sa kanyang anak. No? Inan ko na lang sila kasi dinideny nung kabila. Sinabi ko lang sa kanila doon sa message, natin na ang Diyos ang siyang magtatanggol. Ipaan na lang natin pagpasa Diyos. Kasi sa Diyos, ika nga hindi natin po pwedeng pilipitin yung katotohanan. No? At hindi, lalong-lalong hindi natin masusuhulan ang Panginoon. No? Hindi katulad dito sa lupa, pwedeng pilipitin yung katarungan, pwedeng bayaran, ika nga, upang yung, ika nga, sabi nga, hindi yung dapat sana maparusahan, hindi napaparusahan. Dahil nga sa ganung sitwasyon. So dito sa verse 3, makita ho natin, ang Diyos ang siya magsasanggalang sa atin. Yung kung tayo hindi natin makuha-kuha yung pinahangad din natin na justice, ika nga, yun ang time ho na ipagpasa Diyos ho natin. Ang Diyos kapag siya, sabi nga doon sa Romans, di ba, huwag kayo maghihiganti, ako ang gaganti, pagbayan ninyo sa Diyos. Sabi ho. So sa talatang 4, ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Yan. Diba isang kantang natutulog ba ang Diyos? Sabi ng katanungan, natutulog ba ang Diyos? Sabi ho doon, hindi natutulog ang Diyos, palaging gising. Dito ho, handa magtanggol ho sa atin. Ang mata ng ating Panginoon ay nakatuon po palagi sa atin. Sabi nga ho doon sa Aklat ng Pahayag chapter 3 verse 34, kung hindi po ang nagkakamali, kita niya kung ano man ho ang sitwasyon ng bawat isa. Hindi nalilingid, sabi, sa kanya yung ating kalagayan. Hindi natutulog, sabihin, binabantayan ho tayo, iniingatan. Parang sa magulang na, di ba, sa mga magulang, sa mga anak, ito, sa mga nanay, lalo na, ano natin to, alam natin sabi, na ni ayaw mapadapuan ng lamok o langaw yung kanilang mga anak. So, higit lalo po ang ating Panginoon. Sabi dito, yung tagapagtanggol ng bayang Israel, alam mo natin yan, magpahanggang ngayon, walang makagapi-gapi ho sa Israel. No? Sa Old Testament, alam mo natin, nalalagay lang sila sa, kumbaga, pag nakukubkub sila ng mga kaaway dahil sila sumusuway o lumalayo sa Diyos. Pero kung sila ay sumusunod, ay walang makakagapi po sa kanya sapagkat kakampi nila ang Diyos. Handa sila lagi ipagtanggol. Sabi yung ang tagapagtanggol ng bayang Israel, siya rin po ang ating tagapagtanggol. Siya ang ating manananggol. So, hindi ho siya natutulog at palaging gising. Parang siyang katulad ng dito sa atin. Naalala ko na naman yung isang guard. Natuloy siyang guard, ando pa sa guardhouse. Nakatulog. Tuloy, nanakawan po siya. May napadaan, natingin, yung backpack niya nakasabit, kinuha ni Nakaw. So ang ating Diyos po hindi ganon. Lagi po siyang gising. So, hindi siya natutulog. So, then sa verse 5 and verse 6, ito, ang Diyos na si Yahweh, siyang ayon, magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan
ng buwan. So dito man ho, sabi doon sa verse 4, kung nabasa natin ho doon na siya ay hindi natutulog, palaging gising, yun nga, siyang nagbabantay at nagsasanggalang po sa atin. Ang gwardiya nga, guard, di ba? Kaya kumukuha ng mga guard yung mga kayang magbayad para protektahan sila, bantayan. Makakatulong sila ng mahimbing, maayos. Ang ating Panginoon, tayo ho, no? Yung kung nagtitiwala ho tayo sa ating Panginoon, ganun din ho ang mararamdaman ho natin, makakatulog tayo ng mahimbing. Hindi tayo mag-aalala. Tayo po pag gabi, pipray ho tayo dahil lalo pag nahimbing ng tulog natin, no, wala na tayong alam na nangyayari sa ating paligid. Yun nga, kanina napag-uusapan namin na pastora, dito sa lugar natin medyo may kalikutan. Kailan kagabi na daan ko yung isang barangay tanod, yung nagbabantay po dito pag Sunday. Kaya pala nagro-ronda sila, nilooban yung dalawang bahay dito. Kita ho ninyo, no? Sa ganong sitwasyon na mahimbing tayo, sino aasahan ho natin kung wala yung mga nagro-rondang ganon? Kaya, bago ho tayo matulog, napakahalaga ho na sa panalangin natin, ihabilin natin sa ating Panginoon. Hindi na yung pagtulog na maging yung sa paligid natin. No? Yung paligid ng ating bahay. No? Pagkatiwala natin na ang Diyos ang siyang mag-iingat po sa atin. Naalala ko naman, dahil kong karanasan dito, nung nangungupahan pa po kami, nangungupahan kami dito sa Lourdes Heights, dito sa likod ng Espelap po, yung apartment po dyan. Meron na akong mountain bike noon nilagyan ko ng busina din yun Ang taas na ng bakod at may mga yung natusok na bakal. Bakit? Kaya pala kada umaga may napapansin ako doon sa likod ng eskwela ko sa poste, lagi may nakatingin lalaki. Nagkukunwaring nangangalakal. Then isang gabi, bakit nanaginip ako, ninahanakaw yung bike ko. Paano naalipungatan ako, narinig ko yung busina, siguro napisip sa paglilipat. Nagising ako. Dadaan bumaba, kinuha ko yung stick na dandahan kong binuksan. Hinabol ko. Doon sa may talahiban side ng eskwela ko. Takbo siya sa daan. Hinabol ko. Nakabike din pala siya. So hindi ko naabutan. Kinagabihan, tiningnan ko yung pinagdaanan. Yun, nakita ko yung bike. Iniwanan doon sa may damuhan. Nabawi ko. So, ang ganong sitwasyon, sino ang asahan natin? So, siguro, nilod yung gano'n, no? Tama-tama na naginip ko, ninanakaw yung bike ko. Ninanakaw nga. At yun, salamat sa ating Panginoon, nabawi yung bike. At nung nangupahan naman ho kami dito, sa may St. Anthony dito. Ganun din ho. Bago-bago yung sandals ko, kabibili lang. Ay bakit ganun din? Assistant ko sa naman yata, ayun, sinusungkit. No? So sa ganong sitwasyon ho, talaga wala ho tayong ibang maasahan na makapag-ingat mag-isa ating mga ari-arian, kundi ang Panginoon lang ho siyang magsasalba. So sabi siyang nagbabantay at nagsasanggalang ho sa atin. Kaya napakalaga ho na ipagkatiwala natin pagbago tayo matulog, pray kay Lord. Lord, ikaw nang bahala. Pinagpipray natin mula sa likod hanggang sa harap, hanggang sa likod. No? Ingatan ng ating Panginoon. Sa verse 7 and 8, ayan. Sabi ho dito, sa mga panganib, ika'y ililigtas. So, naalala ko na naman yung karanasan ko na ilang beses ako na-share ko na rin ito sa inyo. Yung iba narinig na Sabi ko nga, dapat doon sa una pa lang, na ako wala na ho ako. No? Nabago ko kasi ang ulo ko noon basketball out of balance. Tumama ho dito ulo ko. Bigla akong umupo, tandaan ko mula ulo, lumakad yung manhid dito sa katawan ko.
So salamat sa ating Panginoon dahil iniisip ko, ulo, delikado kasi ho eh. No? Tapos, nagbasa pa ako ng dyaryo 2 beses. Sabi, referee ng basketball, habang nagre-referee na out of balance, ganun din, patay. Siniglan ako ng takot. Pangalawa, ganun din, yung pare habang nangangaral, out of balance sa pulpito, patay din. Nagpa-check up, purihin ng Panginoon, na walang nakita. Yan, ilang taon na, 1995 pa yun. So hanggang ngayon, salamat sa ating Panginoon. Then, ito nga, problema tayo sa likod noon, dahil sa puyat, kulang sa pagkain, overwork, underpaid, so bumigay ang likod natin. So isang gabi, blood. Then, bago kami kasal ni Sister Grace, kumain kami sa labas, mga side niya, kabiyanan ko, mga kapatid dyan. Napun-position naman ako. Talagang namula, uminit ang katawan dahil sa kinain namin doon sa, wala na ngayon dito sa highway. Talaga dahil ko pa yung lasing, di ba yung mga lasing na mumlamisan, dahil ko pa sa pula, ganon. So sa inisip-isip ko na hindi pa kami kinakasal eh. Magyudan ako. So, salamat po sa ating Panginoon. Kaya kapag binabalikan ko po yung mga nangyari ngayon, sa ating Lord, salamat. So, yung pagliligtas ng ating Panginoon. Kahit napakahalaga ho yung paghahabilin ng ating sarili sa ating Panginoon. Sabi sa panganib, ikay ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Ayun. So hanggang ngayon, salamat sa ating Panginoon at mayroon pa siyang talagang plano po sa bawat isa sa atin. No? Sabi nga kahit kasi ang Panginoon po may control, may hawak ng buhay natin eh. Kaya kahit anong gawin ng minsan ng kaaway, ipagsasanggalan tayo ng ating Panginoon. Bago tayo makanti ng kaaway, dadaan muna siya sa ating Panginoon. Sabi, narinig natin, over thy dead body, sabi. So, ibig sabihin, bago makarating sa atin yung mananakit, meron na magtatanggol po sa atin, magsasanggalang. At yun ang ating Panginoon. At verse 8, saan man naroon ikay ingatan, di ka maano kahit na kailan. Maraming beses na ho, no, na napatunayan, no, nabasa natin sa Bible. Ilan lang ho ito. Yung tatlong magkakaibigan, si Meshach, Shadrach at Abednego, alam po natin kwentong ito. Hindi sila lumuhod, sumamba doon sa rebulto, na ginawa lang ng kamay ng tao, na ang lahat ay dapat sasamba kapag narinig yung instrumento, sila ho hindi sumunod. At dahil po doon, ipinatapon sa pugon. 7 times pinainit. Nasabi po doon, nung hari, Kudnosar, iba 3 lang yung pinatapon ko. Sabi, ba't 4? At yung ilan ay parang Diyos, yung isa ay parang Diyos ang sabi. So makita ho natin nung kasama nila ho ang Diyos. Hindi, sabi, hindi nga sila nangamoy eh. Usok. O nasunog. Kaya doon, napuri ni Nabucodonosor ang Panginoon. Dahil sa nasaksihan niya mismo na walang makahihigit sa ating Panginoon. Hindi yung Diyos na nilikha o pinagawa niyang rebulto. Kundi yung Diyos ni Meshach at Shadrach at Abednego ang siya makapag-iingat at makapagtatanggol, makapagliligtas sa kamay niya. At yung sa kaibigan, si Daniel, sa Daniel chapter 3 ho, yung sa pugon, then sa chapter 6 ng Daniel, yung si Daniel naman, alam din mo natin ito, kinainggitan siya, pang mawala siya sa pwesto, gumawa ng paraan itong mga inggitero. Inisahan nila yung hari, si Dario. Magpasa kayo ng ganitong batas na walang ibang sasamba na nalangin maliban sa inyo. Hindi rin ho sumunod si Daniel. Nag-pray pa rin ho siya. Kaya sinusundan pa rin ho siya ng mga inggiterong kaaway niya. So nahuli siya, sinumbong, ayan, pinatapon sa kulungan ng layo. So sabi ho doon na hindi ginalaw
ng mga layon si Daniel na hindi man nagalusan po. Daniel, sabi ni Dario, buhay ka pa ba? Sumagot si Daniel, buhay ang hari, kamahalan. Nag-aalala din si Dario. Actually, labag sa kalooban ni Dario yung gagawin niya. Kaya lang, sabi nga yung utos ng hari hindi mababalik. So, sinunod. Pero nabaligtad ho. Nung malaman ni Dario yung pakanapal lang pala dito mga inggitero kay Daniel, ayun, sila ang ipinatapon doon sa kulungan ng leon. Sabi doon, hindi pa man sumasaya ang kanilang katawan, sinalo na sila ng mga leon. Kitawan ninyo ang kung paano mag-ingat ang Diyos sa mga talagang naninindigan, sumusunod sa Kanya. At isa pa ho dito, yung mga Israelites, ito sa kabila ko na sila ay mapagreklamo, no? Doon sa Exodus chapter 14, so alam mo na, inilabas na sila ng ating Panginoon sa Egypt, sa pagkaka-slave, alipin. Kaya lang, nagbago ang isip ni Pharaoh. Habulin sila, wala nang maglilingkod sa atin, sabi ng mga alipores niya. Hinabol sila. Narinig nila yung dagundong ng mga karwahe at mga kabayo. Nahintakutan naman ho sila. Siyempre, wala na silang kumbaga sa sukulaho sila eh. Andito yung dagat. Sa harapan nila, sa likod nila, dagundong ng mga Kung pipicturan mo natin yung ganong sitwasyon tayong nandun, andun yung takot, aligaga, yung bang pakiramdam ng isang taong lala ko naman yung isang kwentong isang lalaking naligaw sa gubat. Ano nga itong layon? Ano niya? Takbo siya. Takbo siya sa puno. Akala niya ligtas na siya doon. Pagkakyan sa puno, may malaking ahas naman. Yung layon nag-aabang sa ilalim ng puno, yung ahas naman doon. Yung mga ganong sitwasyon malagay tayo, no? Na iniisip natin, katapusan na natin. Katapusan na niya, ganon. So dito yung mga Israelites, ganon ho ang kanilang sitwasyon. No? Sukul ho sila. Kaya dito makita ho natin kung paano sila iniligtas ng ating Panginoon sa ganong sitwasyon ho. Sabi niya, tingnan ninyo ngayon kung paano kayo ililigtas ng Diyos, ang sabi ni Moses. Tingnan lang ninyo. Manood, ika nga. Wala silang gagawin. So, nakita natin, sabi doon, hindi na nyo muling makikita ang mga Ehiptong yan. Tama nga naman ho. Nung hinawi ng Panginoon, dagat. Sabi doon, sila'y lumakad sa tuyong lupa. Biruan mo yun, no? Ilang taon o daang taon na nakababad sa tubig. Nung hinawi ng ating Panginoon, tuyo. Dapat yung medyo putik-putik pa. Yung ba? Sa isang nababad sa tubig. Pero sabi doon, lumakad sila sa tuyong lupa. Kaya nakalipat sila. At nung sumunod, sundan sila ng mga Egyptian, at yun, doon nangyari, ang sinabi natin pa yun, na hindi na ninyo makikita ang mga Egyptian. Tama nga ho, nilamon, kinain sila, manumbalik yung tubig, nangalunod ho sila. Kita ho no, kung paano gumalaw ang kamay, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa New Testament, ito last na lang ho, si Peter, yan. Nung subukan niyang, kasi nakita niya nila ang Panginoon lumalakad sa sa baba ng tubig. Eh kung ikaw nga yan, Panginoon, papariyan mo. Halika. Ayun. Lumakad si Peter, nakita niya, hangin, alon. Yung tinahos siyang parang yung nahulog sa kumunoy. Lumubog siya. Sabi lang sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Yun lang ho, inabot siya ng ating Panginoon. Panginoon, laging handang tumulong ho talaga.
Doon ho, napakahalaga na siya ang unang-una natin dapat na sumagi sa ating isipan kapag tayo nalalagay sa hindi magandang sitwasyon. Then, next na lang siguro kung saan tayo ililid na pa, anong dapat natin gawin. Ano? So, sa panahong gipit, sa Panginoon ho tayo lumapit at kumapit. So, yun ang sinasabi natin, siya una natin maalala. Sa kanilang yung sinong nilalapitan ng iba, no? Pag nagigipit. So, alam na natin yung sa kapitbahay o sa kanino lumalapit. Sa 5-6, sa patalim, kumakapit. So, pag sinabing sa patalim kumakapit, yung bang wala ka ng choice na hindi mo na umaan naiisip mo, kumbaga, saka na lang kung anong maging bunga nung gagawin ko. Ang importante, ito muna, masosol. Hindi na iniisip na yung hindi magandang kalalabasan ng pagkakakapit niyang yon. Ang mahalaga sa kanya, magkaroon ng kalutasan itong kanyang sitwasyon. Then, okay, na-solve na. Ito, susunod. Yung kapit sa patalim. Yun doon na susunod yun. Yung hindi, ibig sabihin, hindi magandang ibubunga nung kanyang ginawang desisyon. Yan ang ibig sabihin ng sa patalim kumakapit. Kahit na pangit, hindi maganda ang resulta, okay lang. Basta makakaalis ako dito. Yan ho ang hindi maganda. Nasolve nga, pero another, higit pa doon sa nasolve niyang problema, yung kanyang susunod na kakaharapin. Yun yung patalim na sinasabi na kinapitan po niya. Kaya huwag po tayong kumapit doon. So sabi ng Panginoon, kapag tayo ay nasa ganong sitwasyon, sa Joshua chapter 10 verse 8, sabi ko doon ng Panginoon kay Joshua, akong bahala, huwag kayong matakot. Baga, sagot ko kayo. Takot din ang naramdaman Sila kukubin sila Akong bahala, sabi ng Lord. Ibahala natin sa ating Panginoon. Isaiah 41 verse 17, ito, kapag ang aking bayan nasabi, nabutan ng matinding uhaw, sabi ng ating Panginoon, ako ang gagawa ng paraan. Yan ang maganda Hayaan muna natin na huwag mo tayong gagawa agad. Sa nakala natin, yung naisip natin paraan, ay yun ang pagiging solusyon. Diba, may sasabi ng salita ng Panginoon, sa marami tayong binabalak, iniisip, pero Panginoon pa rin ang mananaig. So, sabi ho doon, ako ang gagawa ng paraan. Yun. Then, ililid na naman tayo ng Panginoon doon sa paraan na nais na ihakbang natin. Para hindi ho tayo mamali. Then, huwag kung saan-saan at kung kani-kanino ho tayo pumupunta. Ayahan muna natin si Lord ang siyang mauna, huwag ho nating unahan. No? Ilid ho tayo ng ating Panginoon. Sabi ni Pedro, Lord, kanino ba kami pupunta? Sabi. No? Sa John chapter 6 verse 68 po yun. So, ang Panginoon ho ang ating kaagapay. Ayan, Psalm 23 verse 4, ang sabi doon, ang Panginoon aking pastol. Verse 4, ang sabi doon, kahit na ang daang ito'y tumahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kaagapay. Ano ang ibig sabihin ng kaagapay? Hindi siya nasa likod natin. Hindi siya nasa harapan natin. Kaagapay. Kasama dito. Sa ating side, kaliwaman o kanan. No? Ibig po sabihin, ito yung salitang ugat na agapay. Ayun. Tumutukoy sa isang tao na katulong o katuwang sa paggawa ng mga bagay-bagay sa buhay, isang taong umaalalay sa atin at hindi tayo iiwan. Ano ibig sabihin doon sa Psalm verse 4? Kaagapay. Sabi. Ito yung madalas na nasa tabi natin gaano makahirap ang sitwasyon. Hindi tayo iiwan. Kaya nga ho,
Panghuli, sa panahon ng kagipitan na wala kang makapitan, sa panahon ng maulan na wala kang masilungan, tumingin lang ho tayo sa langit. Makikita natin na may Diyos na nagmamalasakit. Salamat po sa ating Panginoon sa kanyang salita. Nawa ho'y nakapagbigay liwanag at kalakasan ho sa atin. Ano dapat natin gawin sa panahon po na tayo ay nalalagay sa sitwasyong gipit. Salamat po aming Panginoon sa mga salita mo po na aming napakinggan. Tulad na paalala mo po sa yung mga lingkod doon sa Hebrews na kapag nadig namin ang tinig mo, huwag namin tularan ng aming mga ninuno na nadig nila ang salita mo, subalit hindi nila ito na pakinabangan kahit marami sa kanila ang napahamak sa amin po. Mga salita mo po, O Diyos, ay totoo, pangyarihan, tinutupad mo, Panginoon, nagawa mo po. Kailangan lang po namin na panghawakan po namin, seryosohin po namin. Hindi lamang po namin to naririnig, kundi pakinggan po namin, O Diyos. Kung sabihin, i-apply po namin sa aming buhay. Upang sa ganon, mapakinabangan po namin, Panginoon. Salamat po, salita mo po, O Diyos, na bibigay patuloy sa amin ng kalakasan, ng paalala, lalo na sa panahon po na wala ho kaming malapitan, na minsan meron kaming naiisip na makakatulong sa amin, ngayon pala hindi. Kaya wala talaga ibang maasahan, O Diyos, sa lahat ng panahon, anumang